Bawat salitang ibinato laban kay Brando ay tila nagpakawala ng mga taong naipong galit at dalamhati. Ang puot na iyon ay unti-unting nagiging mas malalim na tunggalian. Isang apoy na nagbabantang lamunin si Tanggol, si Brando, at ang buong mundo nila. Marami ang nagtanong, kung si Tanggol nga ba ang tunay na pinuno, dapat ba'y natupad na ang mga pangakong binuo sa dugo at sakripisyo? Nasaan na ang mga pangakong iyon? Bakit tila patuloy silang pinarurusahan ng kapalaran? Bawat tanong ay lalong bumigat sa dibdib ni Tanggol, sapagkat alam niyang hindi lamang kasalukuyan ang problema, kundi ang paparating na hinaharap. Isang hinaharap na magdadala ng huling sagupaan, marahil ang pinakahuling laban nila laban sa mga gerero. Ramdam ni Tanggol sa bawat tibok ng puso na ang lahi ng gerero ay unti-unting naglalaho. Kung magpapatuloy, abo at alaala na lamang ang matitira. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Rocky Boy, tila kakampi sa tabi ni Tanggol. Ngunit sa loob niya ay ibang laro ang nilalaro. Binibilang ang bawat hakbang, bawat pagkakamali, naghihintay ng tamang pagkakataon. Gayunman, may bahid ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Habang nakikita niyang lumiit ang mundo ni Tanggol, naglaho ang mga kaibigan, at bawat laban ay nag-iwan ng sugat na hindi na maghihilom. Gayunpaman, naghanda si Tanggol at ang kanyang mga kasama para sa digmaan. Nakahanap sila ng kalungan, nagtipon ng armas at sasakyan, ang huling pag-asa para sa darating na labanan. Sa katahimikan bago ang unos, ramdam ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad at ang takot na marahil wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Naniniwala si Rocky Boy na sa huli, siya ang tatawa. Sa kanyang isip, kapag nawasak na ang gerero, susunod niyang tatargetin ang grupo ni Tanggol. Wala nang hahadlang sa kanyang ambisyon at paghihiganti. Ang kanyang mga plano ay hinabi na parang perpektong lambat, handang sakalin ang biktima. Ngunit hindi niya alam, matalas ang kutob ni Tanggol. Sa likod ng mga tahimik na titig at mabibigat na katahimikan, matagal nang nararamdaman ni Tanggol ang kakaibang kilos ni Rocky Boy. Akala ni Rocky Boy, lubos na nalinlang si Tanggol ng kanyang huwad na katapatan. Ngunit bawat ngiti, bawat salita ay tahimik na sinusubok. Darating ang sandali na matutuklasan ni Rocky Boy na siya mismo ang nahulog sa sariling bitag. Guguho ang kanyang mga kalkulasyon at ang mga ngaso ay magiging biktima ng sariling kasakiman. Sa tumitinding tensyon, naging malinaw, ang labanan ay hindi lamang ng armas at lakas, kundi ng talino, tiwala at pagtataksil. Habang umiikot sa kaguluhan sina Tanggol, Brando, Rocky Boy at ang mundo ng gerero, nanatiling nakabitin ang tanong, sino ang mananatiling nakatayo sa huli? At matapos ang pagdanak ng dugo, may liwanag pa bang matitira? Sa gusot na kwentong ito, bawat hakbang at bawat pagpili ay may kapalit at walang makakatakas sa bigat ng landas na kanilang tinahak. Samantala, sumiklab ang galit ng publiko laban sa pamilyang Guerrero. Kumalat sa social media ang live video ni Brando kada minuto. Libo-libo ang nanood, paulit-ulit na pinanood, sinuri at binahan ng komento. Sa video, ibinunyag ni Brando ang korupsyon ng Guerrero, lihim na paglustay ng pondo ng bayan, pang-aabuso ng kapangyarihan. Bawat salita ay gasolina sa apoy. Lalong tumindi ang galit ng taumbayan. Sa mga komento, nagtalo ang mga netizen, ngunit iisa ang damdamin, puot at panawagan ng hustisya. Matagal nang sawang-sawa ang mga tao sa pamilyang nakaupo sa trono ng kapangyarihan na para bang mga hari. Kumalat ang kaguluhan at hindi mapakali si Dina. Naglakad-lakad siya sa kanyang silid, mahigpit na hawak ang telepono. Malinaw sa kanya, ang kaaway na kanilang ginising ay hindi ordinaryong pamilya. Hindi madaling talunin ang Guerrero. Alam ni Dina na marami na ang nawala, nasaktan, at pinatahimik magpakailanman dahil lamang sa pagtutol sa kanila.
Ngayon, sa paglabas ng mga lihim, naunawaan niyang hindi lamang reputasyon, kundi pati buhay nila ang nakataya. Bawat anino ay tila banta, bawat salita ay babala ng panganib. Alam ni Dina na minsan ay nakinabang din siya sa mga proyekto ng Guerrero. Maraming beses siyang nanahimik, hindi nagtatanong, sapagkat mas madali ang katahimikan kaysa lumaban sa makapangyarihang pamilya. Ngunit nagbago na ang sitwasyon. Ang desisyon ni Brando na ibunyag ang lahat ay nagbukas ng pintong hindi na maisasara. Sa halong takot at tapang, hinarap ni Dina si Brando. Mabigat ang kanyang mga salita, paulit-ulit na pinaalalahanan siya sa mga panganib na darating. Ngunit, matatag si Brando. Sa kanyang mga matay nagliliyab ang taong galit at pagkadismaya. Para sa kanya, sapat na ang mahabang katahimikan at kompromiso. Hindi na niya kayang tiisin ang sistemang dumudurog sa karaniwang tao. Narinig niya ang mga babala ni Dina, ngunit hindi iyon nakapigil sa apoy ng kanyang paniniwala. Sa halip, lalo pa itong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Hindi nagtagal, sumabog ang galit ng Guerrero nang makita nilang kumakalat ang video ni Brando na parang apoy sa online. Sa loob ng marangyang mansyon, nagngit-ngit ang bawat mukha sa galit at paghihiganti. Sanay silang kontrolin ang daloy ng impormasyon. Sanay silang mamuno sa pamamagitan ng takot. Ngunit ngayon, halos lahat ay hayagang nagpapahayag ng galit laban sa kanila. Ang kanilang kapangyarihan na minsang ipinagmamalaki ay gumuho sa harap ng publiko. Samantala, tahimik ngunit nakatutok, pinanood ni Tinding at ng kanyang mga kasama si Tanggaw, ang live video ni Brando. Walang palakpak, walang salita, ngunit ramdam ang bigat ng sandali. Malinaw sa kanila, ito na ang simula ng pagbagsak ng Guerrero. Nakita nila ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Sa bawat komento, lalong tumindi ang galit ng bayan. Sa bawat pagbabahagi, patunay na handa na ang masa, handa ng maniwala, handa ng lumaban. Para kina Tinding at Tanggaw, hindi sapat ang manood. Alam nilang kailangang lalong pasiklabin ang apoy hanggang tuluyang mawasak ang Guerrero. Kaya't may kalkuladong pagmamadali, iminungkahi ni Tinding kay Punggay. Ilabas ang video ni Lo. Ang video na iyon ay may ebidensya ng pandaraya sa eleksyon na nagpapakita na ang simbolo ng pag-asa ng bayan, si Tanggol, ay ipinagkanulo. Naniniwala silang kapag nakita ng bayan ang katotohanan, guguho ang huling haligi ng kapangyarihan ng Guerrero. Habang lumalalim ang gabi, lalong bumigat ang tensyon. Bawat tauhan ay may dalang sariling takot, galit, at marupok na pag-asa. Nag-aalala si Dina para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Handa si Brando na isakripisyo ang lahat para lamang maibunyag ang katotohanan. Kumakapit ang pamilyang Guerrero sa unti-unting naglalaho nilang kapangyarihan. At sina Tinding, Tanga, Punggay, at Lucio ay naghihintay sa katahimikan. Malupit, ngunit matiisin. Sa gitna ng lahat, hindi nakikita si Tanggol. Ngunit ang kanyang pangalan ay nagiging simbolo ng pag-asa, ng paghihiganti. Ang bansa ay tila sabay na humihinga, naghihintay sa susunod na pagsabog ng katotohanan. Pagsapit ng tanghali, kumulo ang mga lansangan sa protesta, sigawan ng mga tao, hawak ang mga placard na puno ng puot. Lalong dumilim ang eksena nang may mga nagdala ng kabaong. Mabigat, itim, nakakatakot. Malinaw ang mensahe. Dito sa gitna ng marangyang kasuotan ng mga Guerrero, pilit nilang ipinakita ang lakas at dangal. Si Don Gustavo, Miguelito, Miguito, Erica, at Jackie ay naghandang humarap sa publiko. Umaasang muling sisikat ang pangalan ng kanilang pamilya. Ngunit para kay Miguito, ito'y naging pagsubok sa apoy. Isang laban para sa kanyang pagkatao
laban sa mabigat na paghuhusga ng ama. Sa katahimikan, naglalagablab ang kanyang puso, muling nakaramdam ng pagiging walang boses at walang halaga. Ang inaasahan niyang sandali ng sariling pagpapahayag ay nauwi sa matinding pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, hayagang pinahiya ni Don Gustavo si Miguito. Sa harap ng lahat, sinabi niyang mas nais pa niyang makita si Tanggol na mamuno kaysa sa sariling anak. Tumagos sa puso ni Miguito ang mga salita na parang punyal. Nanigas siya, hindi makapaniwala sa narinig. Nilunok ang galit at kahihiyan, hindi na nakapagpigil. Sumigaw siya na bawiin ng ama ang kanyang sinabi sapagkat hindi niya matatanggap na yurakan ang dangal ng kanyang kapatid sa publiko. Dumilim ang mga mata ni Don Gustavo, hindi siya taong umaatras. Sa pagitan nila ay tumindig ang pader ng pagmamalaki at hindi pagkakaunawaan. Biglang sumigaw si Jackie. Nakita niyang dumudugo si Erika. Namutla ang kanyang mukha habang mahigpit na hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Erika. Sa isang iglap, ang galit ay napalitan ng takot. Agad nilang isinakay si Erika sa kotse, patakbong tumungo sa ospital. Bawat segundo, ramdam ni Jackie ang bigat ng pananagutan, ang pangamba na baka mawala si Erika. Nag-alsa ang tanong, bakit hindi gamitin ang proyektong ambulansya na ipinagmamalaki ng Guerrero? Ngunit wala ng oras para sa paliwanag. Humarurot ang kotse sa kalsada, ngunit hinarang ng mga nagpoprotesta na may dalang kabaong at nagngangalit na tao. Sigawan, sumpa, banta ng karahasan ang pumaligid. Kahit sa emergency ni Erika, hindi sila makausad. Ang galit ng bayan ay naging pader na hindi kayang basagin ng rason. Sa sandaling iyon, huminto ang isa pang sasakyan sa harap nila. Bumaba ang grupo ni Tanggol. Ang lalaking matagal nang nabuhay sa anino ng kapangyarihan, ngayoy handang humarap sa apoy. Walang babala, walang awa, nagpaputok ang mga tauhan ni Tanggol laban sa Guerrero. Umalingaw-ngaw ang putukan, nagsimula ang madugong sagupaan. Kumalat ang takot sa tao, nilamon ang kanilang galit. Bawat putok ay nagtatanong, ito na ba ang wakas ng dinastiyang Guerrero o simula ng mas madilim na kabanata? Sa gitna ng usok, dugo at sigawan, hinarap ng bawat tauhan ang kani-kanilang pinakamalalim na takot at pinakamabigat na pasya. Ang kasunod ay nagbabadya ng mas malalalim na sugat, nakatagong lihim at mga katotohanang yayanig sa lahat. Malinaw ang misyon ng grupo, atakihin ng Guerrero. Walang atrasan, walang pag-aalinlangan, walang makakaligtas. Hindi na ito basta galit, kundi paghihiganting hinubog ng mga tao ng takot, pagtataksil, at walang humpay na pag-ikot ng panahon. Sa lahat ng ito, nanatiling tahimik si Tanggol. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay naglalagablab na apoy. Sinusuri niya ang bawat detalye, bawat hakbang, bawat salitang binibitawan sa paligid. Naniniwala si Rocky Boy na hawak niya ang kapalaran ni Tanggol. Akala niya'y naitanim na niya ang binhi ng takot at pagdududa, lalo na nang sabihin niyang ipagkakanulo sila ni Mang Donato sa pulis. Sa likod ng kanyang mga salitay, nakatago ang lihim ng ngiti, tiwala, kumbinsido na siya ang tunay na amo. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Tanggol ang mga bitak sa kanyang kwento. Naisip niya, kung wala si Mang Donato, paano nakapasok si Rocky Boy? Ang maliit na detalyeng iyon ay sapat upang gisingin ang kutob ni Tanggol. Alam niyang may mali. Alam niyang may tinatago si Rocky Boy. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinili niyang magmasid, maghintay, hayaang lumantad ang laro ni Rocky Boy. Para kay Tanggol, ang katahimikan ay sandata. Habang iniisip ni Rocky Boy na siya'y lamang, tahimik na binabaligtad ni Tanggol ang laro. Bawat galaw ni Rocky Boy ay pinag-aaralan, bawat pangako'y sinusubok, bawat pahiwatig ay iniimbak. Naunawaan ni Tanggol na ang huwad na tagumpay ni Rocky Boy ay maaaring gawing pagkakataon. Isang win-win
kung saan ang panlililinlang mismo ay magiging sandata laban sa mas malalaking kaaway. Malinaw ang tunay na layunin ni Rocky Boy. Gamitin ang grupo ni Tanggol laban sa Guerrero. Hindi dahil sa katapatan, kundi dahil ito ang pinakamadaling paraan upang makamit ang sariling layunin nang hindi nadudungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isip, sapat nang itulak ang iba sa apoy at hayaang sila ang lumaban. Ngunit hindi niya nakita na balang araw, ang apoy na iyon ay siya ring lalamon sa kanya. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata, nina Tanggol at Rocky Boy. Walang salitang binitiwan, ngunit ang katahimikan ay may malalim na kahulugan. Sa loob ni Tanggol ay naglalaban ang matinding hangaring maghiganti at ang pangangailangan ng pagtitimpi. Alam niyang darating ang tamang oras at ang bitag ni Rocky Boy ay magiging sariling patibong ng kanyang kamatayan. Sa kanilang mundo, hindi sapat ang lakas at tapang. Ang tunay na nagwawagi ay ang marunong bumasa ng tao, marunong maghintay ng tamang sandali, at handang isakripisyo ang lahat para sa huling galaw. Ngunit, kakaunti ang nakakaalam na sa bawat hakbang at salita, si Punggay ay unti-unting nahuhulog sa mas malalim na sabwatan. Ginagamit siya ng grupo ni Tanggol bilang tahimik na sandata. Dinadaluyan ng mga taong naipong paghihiganti laban sa Guerrero. Akala ni Punggay siya ang may kontrol. Ngunit sa bawat hakbang, lalo siyang lumalapit sa gitna ng isang alon na wala ng takas. Habang tumitindi ang tensyon sa komunidad, kumalat ang mga bulong mula sa mga bahay hanggang sa mga kanto. Bawat insidente sa lungsod ay nagiging apoy, nagpapalakas sa galit ng bayan, lalo na ng mga matagal nang may hinanakit sa pagkakahawak ng Guerrero sa kapangyarihan. Sa gitna ng nagbabagang atmosfera, humakbang si Punggay, pasa ng bigat ng lihim. Kasama niya si Chona Paborque, ang kaibigang matagal nang nakakaalam ng kanyang mga takot at pangarap. Sa kanilang tahimik, ngunit mabigat na pag-uusap, nakita sa mga mata ni Punggay ang determinasyon. Sinabi niya kay Chona, siya mismo ang magdadala sa Guerrero kay Tanggol. Hindi ito basta salita, kundi pa siyang maaaring magbago ng napakaraming buhay. Nag-atubili si Chona, ramdam ang panganib, ngunit pinili ang katahimikan, umaasang alam ni Punggay ang kanyang ginagawa. Hindi nila alam, mula sa di kalayuan ay nakikinig si Victorino. Narinig niya ang mga salita ni Punggay, nagsalita siya. Hindi mula sa galit, kundi sa pagkalito at takot. Tumindi ang kanyang hinala. May itinatago si Punggay, puno ng tanong ang kanyang mga mata, at ang katahimikan na sumunod ay nagbigay linaw. May lihim na ugnayan si Punggay sa grupo ni Tanggol. Bagaman ayaw niyang aminin, naunawaan ni Victorino na mas marami pang alam si Punggay tungkol sa mga galaw ni Tanggol kaysa sa ipinapakita niya. Bawat iwas na tingin, bawat pag-iwas sa usapan ay lalong nagpalalim ng kanyang hinala. Sa loob niya'y naghalo ang panghihinayang at takot. Nais niyang magtanong, alamin ang katotohanan, ngunit kinatatakutan ng kapalit. Masisira ba ang kanilang samahan kapag umamin si Punggay? Aamin ba siya sa kanyang ugnayan kay Tanggol? O mananatiling bi? Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.